isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Tayo po muli ay tutunghay ng ating pagbasa para naman sa araw po ng Lunes, July 29, 2024. Hahangin po natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, ang kabanata ay 11, mga talata ay 27. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa aklat ng simbahay taong 2024. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay at sino mang nabubuhay. At nananalig sa akin kahit mamatay ay mabubuhay kailanman. Ang mga tagpong ito ay naganap nang ang ating Panginoon ay dumating sa bahay ni Marta at ni Maria. Nasa malayong lugar noon ang Panginoon nang magkaroon ng malubhang karamdaman si Lazaro. Kaya't ang magkapatid ay nagpapunta ng tao upang ipaalam kay Jesus na malubha ang kanyang kaibigang si Lazaro. Ngunit sabi po ng kasaysayan, pinalipas pa ni Jesus ang 3 araw bago siya naglakbay papunta sa Betania, sa lugar na kung saan naroroon ang magkakapatid na kanyang kaibigan. Kaya nang makita ni Marta at ni Maria ang Panginoon ay sinasabing kung narito ka lamang ay hindi namatay si Lazaro. Sapagkat alam nilang makapangyarihan ng ating Panginoon ang lahat ng kanyang hinihingi sa Diyos ay ipinagkakaloob. Ngunit, sinadya talaga yun ng ating Panginoon upang ang kapangyarihan ng Diyos ay maluwalhati at matanyag ng mga panahon na yun. Kaya sinasabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay, mabubuhay si Lazaro. Sabi naman ni Marta, oo nga po, sa muling pagkabuhay. So, yun yung kanyang paniniwala. Ngunit sinasabi ni Jesus na ngayon din, si Lazaro, ang kanyang kapatid, ay bubuhay ng Panginoon. Sa isang funeral homily na aking naibahagi, sabi ng isang pari, nasabi ko na ang kamatayan ay maaari nating ilarawan gamit ang 2 salita. Ang una ay ang salitang katotohanan, at ang pangalawa ay ang salitang katiyakan. Mula tayo sa katotohanan ang kamatayan ay haharapin nating lahat at hindi ito isang guni-guni o kathang isip lamang. Totoo yun eh. Kahit na ilan pa, gaano pa katagal ang yung buhay dito sa lupa, may hangganan ang buhay. Kaya walang pwedeng ipagmalaki ang sinuman na wala siyang kamatayan, na siya'y mananatili sa mundong ito. Kaya nga sabi, habang daw tayo nabubuhay, gumawa tayo ng mabuti para pagdideposito yan sa buhay na walang hanggan, di ba? So, no matter how much you worry in this, no one gets out of this world alive. For no one escapes from the certainty of dying. Yung sinasabi ng pari, na wala pong makakalabas ng mundong ito na buhay. Talagang tayo po ay lahat mamamatay. So, makakalpas lamang tayo sa mundong ating ginagalawan kapag tayo po ay nawala na ng buhay. Kung matatanggap natin ang katotohanan at ang katiyakan ng kamatayan. Hinihingi sa atin ang pananampalataya na tanggapin din natin ang katotohanan at ang katiyakan ng muling pagkabuhay. Kung mayroong katotohanan at katiyakan ang kamatayan,
ay meron ding katotohanan at katiyakan ang buhay na walang hanggan. Ang kailangan lang natin ay sumampalataya. Tanggapin si Jesus na siyang pinanggagalingan ng buhay at buhay na walang hanggan. Kaya nga, buong pananalig nating sampalatayanan ang kanyang mga aral at salita na itinuturo sa atin na ang tao kahit mamatay ay may buhay na walang hanggan kung nasa kanya. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon, ng akin lamang pong palaging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.